Ito nga pala yung kinukwento ko sa inyo na mga unang anak nung huling mother crayfish na nag-hatch. Bali, ililipat natin sila ng lagayan, ilalagay natin sila dito sa trapal pond. At ito namang mga male crayfish breeder natin ay ilalagay naman natin sila doon sa aquarium. In other words, pagpapalitin lang po natin sila ng mga lagayan at para mabilang na rin natin sila. Ayan guys, sinali na natin sila sa isang plastic container, hindi na natin binidyo para hindi masyadong humaba. Iwan muna natin sila dito at takpan natin para hindi sila makatakas habang nililinis naman natin yung aquarium. Okay guys, uunahin ko munang tanggalin yung mga hides para mas madali nating mahuli yung mga craylings kasi maliliit pa talaga sila. Kahit sabihin na 2 buwan na sila, meron pa kasi dito na 1 inch pa lang yung sukat. Yung iba 1.5, pero merong naligaw na parang malapit nang mag 2 inches. Sana nga marami pa tayong makuwang craylings kasi nung ipinanganak tong batch na to, kung hindi ako nagkakamali, nasa more or less 200 pieces tong mga craylings na to. Ang dami talaga nila nung ipinanganak sila. Doble yung dami dun sa second batch na una nating inilipat na marami nga yung hindi nakaligtas dun sa pagkakalipat natin dun sa rep tab dahil nga sa 6 days pa lang sila. Mas marami tong batch na to. Kaya sana nga mas marami pa rin tayong makuha ngayon na mga nakasurvive na craylings. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, lagi kong kinukwento doon sa mga previous video na kapag maliit yung tangke, ang tendency, nagkakainan sila, mas madali nila kasing mahuli yung isa't isa kasi nga maliit lang yung ginagalawan nila. Hindi kagaya ng malaki yung lagayan, nakakaiwas sila, nakakatakbo sila. Tsaka number 1 kasi mas madali nilang nabubuli yung mga craylings kapag ka bagong molt. Kasi hindi talaga makagalaw, halos hindi makalakad yung mga crayfish o craylings kapag ka kakamolt lang nila. O possible din na kasalukuyan silang nagmo-molt, atakihin sila ng kapwa nila crayfish. Kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sila napapatay. Kung talagang mapapabayaan mo sila sa pagkain, pwede din nilang ikamatay yun. Pero syempre tayo, monitor tayo sa pagkain. Hindi tayo nagpapabaya sa pagkain at sinisigurado natin na kung saan nandun yung crayfish, doon natin nilalaglag yung pagkain. At alam na alam ng crayfish, kahit sabihin mong nasa hides yan, pag naglaglag ka ng pagkain, magsisilabas yan. Nakikita nila yung mga pagkain na bumababa, nilalaglag mo. Ewan ko kung naaamoy pa nila yun o ano. Kasi once na nagsaboy ka ng pagkain dyan, makikita mo pinagkakaguluhan talaga nila yung mga pagkain. Kaya kung sasabihin mo sa pagkakagutom lang, hindi siguro sa akin sa part ko, hindi ko pinababayaan sa pagkain itong mga craylings. At saka halos sa loob ng 1 linggo, 3 beses ako nagpapakain sa kanila ng mga gulay. Kaya talagang pinakamalaking problema lang talaga natin yung lagayan lang talaga. Kasi dito sa lugar namin, ako marami kong pwedeng mapaglagyan. Ang problema lang kasi sa amin, yung space kung saan ko ilalagay yung mga lagayan. Kasi yung pinaglalagyan ko ng mga crayfish ko, nandito na sa bungad ng bahay namin. Yung pinakapagpasok mo sa pinto, nandun na talaga nakahalera yung mga tank ko. Yung 2 tank, yung 3 nandun naman sa loob sa may kusina. Nagkahiwalay pa nga ng lagayan kasi nga sobrang wala na talagang space dito sa harapan namin. Dito sa may gilid lang, tabi lang ng tindahan. Meron kasi kaming maliit na tindahan dito. Dito lang nakalagay yung mga tank ng crayfish ko. Pero kung makapag-adjust pa ako ng lugar doon sa bandang dulo, baka makapagdagdag pa ako ng mga tangke. Ang pinaka-space na lang kasi namin dito sa bahay yung pinaglalabahan. Naiisip ko nga rin na sana makapagpagawa ako doon ng kahit na maliit na concrete pond, yung kahit sabihin mong hindi ganun kalapad, yung papahaba, na pwede kong paglagyan ng mga yung grow out, yung para meron akong palakihan ng mga crayfish, tapos pwede ko na silang ibukod-bukod kapag malaki na sila. Kasi kapag malaki na kasi yung mga crayfish, medyo kaya na nila proteksyonan yung sarili nila. Tapos pwede mo na silang pagbukod-bukurin kung ano yung babae, yung lalaki. At pwede ka na rin mamili ng mga breeder. Pwede mo na silang ibukod sa iba pang lagayan kahit na mas maliit na lagayan na lang. Kasi nga breeder tank lang naman yung gagawin mo. Ayan, tapos na natin makuha lahat ng hides. Kukunin naman natin yung mga craylings para mailipat na natin doon sa trapal pond at para mabilang na rin natin. Speed na natin to guys para hindi masyadong mahaba yung video.
Ayan, eto na lahat yung nakuha natin. O, diba ko, kaunti na lang sila. Nasa 30 plus na lang sila. Bali yung dalawang malaki dyan, hindi nila kapatid yan. Yan yung mga nawala ng mga sipit. Kaya hinalo natin siya dyan para hindi sila mabuli kapag ka nag-molt sila. Kasi mas maliliit yung kasama nila. Galing kasi sila dun sa mga juvenile na mas malalaki sa kanila. Kaya pwede silang madali ng mga yun eh. Kaya binukod ko sila. Diyan ko sila hihintay na mag-molt ulit. Dito na lang natin sila palalakihin hanggang sa maging breeder sila. At kung sakasakali na magkakaroon pa tayo ng iba pang lagayan, pwede pa nating hatiin yung mga yan para hindi naman sila masyadong marami dyan pagka nagsilaki sila. Kasi pwede rin sila mag-away-away kapag malalaki na talaga sila eh. At pwede na rin natin silang paghiwalay-hiwalayin yung babae sa lalaki kapag nakikilala na natin, dahil sa ngayon na maliliit pa silang ganyan, hindi pa natin alam kung sino yung female at kung sino yung male sa kanila. Napansin niyo itong isang medyo malaki, nasa kulang-kulang 3 inches na yan. Ayan, siya naman yung nangahabol dun sa mga maliliit oh. Pero dahil sa active nga itong maliliit na to, ito yung mga natira. Ibig sabihin ito yung mga active talaga na nakaligtas sa mga rambulan nila. Doon mo talaga malalaman kung sino yung mga active na crayfish eh. Kapag pinagsama-sama silang marami, mas unang nadadali yung mga krillings na malamya. Kaya mas maganda talaga na palahian yung mga active na crayfish. Kasi ganun din talaga yung magiging lahi talaga nila. O ito naman yung mga male breeder natin. Sila naman yung ilalagay natin dito sa aquarium. Ayan, hindi na muna natin binago yung mga tubig nila. Bukas na lang natin dadagdagan yung mga tubig nila at bukas na rin natin lilinisin kung ano man yung mga dumi dun sa mga tubig para hindi sila mabigla doon sa pagbabago na magiging tubig nila. Ganyan lang guys, kapag yung maglilipat kayo ng mga crayfish nyo, huwag nyo muna agad babaguhin yung tubig, huwag nyo muna agad dadagdagan. Hayaan nyo muna silang masanay dun sa tubig na ginagalawan nila. Saka natin sila dadagdagan kinabukasan ng pakonti-konti yung kanilang tubig. Okay guys, hanggang dito na lang uli yung video natin at maraming salamat po ulit sa mga nanonood po ng mga video natin. Sana po ay huwag po kayo magsawa at dun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe naman po, libre naman po yan. Pakiclick na rin po yung notification bell para po ma-update po kayo sa mga bago nating i-update at dun sa mga gustong mag-alaga. Pwede po kayong magtanong at baka may tulong din po ako. Gusto ko rin pong magpasalamat sa suporta ng Team Lintech, especially po kay Ma'am Lintech. Shout out po ma'am!